Hello mga T! So ngayon tayo ay mayroong vlog. So nakita ko kasi yung aking YouTube channel. Di yan, kanina nagsaswipe-swipe ako. So nakita ko yung aking isang vlog doon na meron akong MMK episode. Doon ko kinimento yung aking tunay na buhay, kung ano ba ang nangyari sa akin. At parang gusto ko ulit pakinggan kung ano ba yung naikwento ko dati. Ayan. Sa aking Ate Aya Vlogs, meron ako doon 769 followers dun sa sa aking YouTube. So ngayon ay gusto kong i-share sa inyo kung ano ba yung kwento ng aking buhay. So ayan ha, naka-speaker lang ito kaya pakinggan nyo na lang habang ako ay nandito sa video, okay? Panonoodin natin. First day sa lahat ng mga nanay. Ito po ay ang MMK Maalaala Mo Kaya episode. Diba? Ang kwento ng aking buhay. Santos. Ako po si John Mervin Vasquez, ang nag-iisang besi ng bayan, ang bagong vlogger. Nong Vlogs po ang pangalan ko sa aking YouTube channel dahil ito po ang nickname ko sa aming bahay. Tanging ang malalapit lang sa puso ko ang nakakalaam noon. Ipinanganak po ako noong September 8, 1991 sa Kidanum, Purillo, Quezon. At lumaki naman ako sa Abuyuin, Panacolan, Quezon. Isang lugar ng bayan ng Purillo Island. Noong maliit pa ako ay masaya lang ang buhay namin. Yung kompleto ang pamilya namin. Yung masaya lang araw-araw. Ngunit isang araw ay habang naglalaro kami ng aming mga kaibigan, dahil nga sa mga bata pa, ay walang muwang sa buhay. Isang balon ang aking pinuntahan para kumuha ng tubig. Humawak ako sa bakod na kahoy upang makakuha ako ng tubig. Ngunit naputol ito at nahulog ako sa tubig. Lulubog, lilitaw, ako habang ang aking mga kalaro ay nakatingin lang sa akin. Na isang litaw na lang ay maaari na akong mawala dito sa mundo. At God is good kasi nakita ako ng aking lola na nalulunod sa kawalan at kinuha niya ako. Isang karanasan na binigyan pa ako ng pangalawang pagkakataon upang mabuhay at lumaban. Habang lumalaki ako ay doon ko napagtanto na hindi pala maganda ang magiging takbo ng aming buhay. Ang pagsasama ng aking ama at ina. Meron palang lungkot sa likod ng masayang buhay na ito. Lagi nang nag-aaway ang nanay at tatay ko dahil meron silang hindi pagkakaintindihan. Ang selos at dahil ang tatay ko ay laging ginagalas pag naglalasing at nasasaktan na ang nanay ko. Naging saksi ako sa pag-aaway nila na ako pa yung numaawat kahit na hindi pa matured ang isip ko. Sanhitin ito ng pagkakaroon ko ng phobia. Pag may nagwawala, nagagalit o sumisigaw, masyado na akong kinakabahan at naaalala ko pa noon na may pagtatago pa ako sa ilalim ng lamesa kapag natatakot. Lumipas ng maraming taon at laging ganun ang nangyayari, kaya dumating ang isang araw, naglaho ang nanay ko, kasama ang isa kong pang maliit na kapatid. Yun pala ang magiging sanhi ng matagal naming hindi pagkikita. Araw-araw kami naghihintay sa mahal naming ina na sana ay siya'y dumating sa buhay namin. Nagdaan ang mga araw, kailangan namin tanggapin na malayo na siya sa amin dahil hindi din naman kasalanan ng nanay ko. Siguro ay napagod lang siya sa aking ama at hindi ko nagawang magtanim ng sama ng loob. Kahit na gabi-gabi akong umiiyak dahil sa namimiss ko siya, dahil sa gusto kong maramdaman ang aruga niya. Lumipas ang mga araw na kailangan ko magsumikap sa pag-aaral.
kahit na wala siya sa piling namin, kahit na malayo siya. Sumali ako sa student council ng school. Sumali din ako sa LAR band upang ipakita sa ibang tao na kaya kong tumayo sa sarili ko ang mga paa. Gayunpaman, ang lola ko ang nag-aalaga sa amin. Ang lola ko ang nagmahal sa amin. At katulong din ang lolo at papa ko. Nang makagraduate ako ng high school, ay naging malungkot ako kasi kasama ko sana ang aking ina sa pagmarcha at pag-akyat sa stage upang isabit sa akin ang aking mga medalya at sertipiko na pinaghirapan ko ng 4 na taon. Ngunit wala siya at tinanggap ko iyon ng bukal sa puso. Pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko sa kolehiyo sa Infanta Quezon College at nag-boarding house ako doon. Katulong pa din sa pag-aaral ko ang aking lolo at lola. Ngunit isang araw ay nakatanggap kami ng mensahe dahil sa mahal kong ina na meron na siyang kinakasama. Masakit malaman dahil naging simula ito upang maglamig sa amin ang aming ama. Malungkot ang balita pero kailangan tanggapin. Isang araw pag uwi ko sa aming lugar ay uuwi na lang pala ako na wala na kaming bahay. Pinagbenta na ito ng aking ama. Masakit malaman kasi kahit isang kutsara ay walang natira sa amin. Nanirahan na ang aming ama sa Kidanum, sinama pa ang isa kong kapatid. Kaya piling ko ay nag-iisa na ako sa buhay. Pinilit ko mag-aral sa Infanta Quezon kahit na naglalakad ako dahil walang pamasahe. Nakain ako minsan sa gabi na dala ng sobrang pagtitipid ay nag-uulam ako ng asin at toyo at mantika. Minsan pa ay kape. Tiniis ko yun para lang makapag-aral dahil sa iniwan kami ng aming ina at pati na rin ang aming ama. Meron na din kinakasama. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob dahil isa akong tao na may malalim na loob, dahil isa akong tao na may malalim na isipan at mababaw na puso. Tanging ang lola at lolo ko lang ang nag-alaga sa akin. Isang araw ay nagkaroon ng malubhang sakit ang aking lolo. Nagkaroon ito ng leukemia sa dugo at siya ay nanghina. Ang tangi ko lang ginawa ay tinapos ko lang ang first year college ko kasi hindi na kaya ng aking lola ang pag-aralin pa ako. Ang ginawa ko ay nagpunta ako sa Lucena sa kapatid ng lola ko upang dito manirahan. Isang kasambahay ang lola ko at mabait ang kanyang amo at hindi naging iba ang turing sa akin. Tinuring akong parang isang pamilya at nakalipas ang ilang taon, nagkaroon kami ng kontak sa aking nanay. Totoo yan. Dahil sa Bicol pala ito naninirahan. Masaya ang puso ko kasi magkikita na ulit kami. Magkakasama na ulit kami. At nang araw ang yun ay nagpunta siya dito sa Grand Terminal Lucena. Sobrang kaba at saya ng aking naramdaman. Dahil sa magkakasama na ulit kami. At nang makarating na nga kami sa terminal ng bus, ay malayo pa lang ay nasilayan ko na ang aking ina na matagal ko nang hindi nakikita. Tumulo ang luha ko dala ng sobrang saya. Napalitan ito ng mahigpit na yakap. Ang matagal ko nang pangungulila sa araw-araw ay lagi akong nakaabang sa bintana para tingnan kung dumating na siya. Araw-araw akong napunta sa pier upang abangan kung dumating ba siya. Ngunit ito na, mahigpit na yakap ang naging kapalit upang mabawasan ang lungkot. Simula noon ay nangako siyang hindi kami iiwan dahil siya mismo ay nakaranas ng hirap at sakit nang mawalay sa amin at gusto niyang magsama-sama ulit kami magkakapatid. Dinala din ako ng aking ina sa Bicol upang magbakasyon at nauwi rin ako sa Lucena para sa aking lola. Nagkaroon ako ng iba't ibang trabaho, ang magtrabaho sa fast food, ang maging sales clerk sa mall.
Naglipas ang mga araw, nanirahan na dito ang aking ina upang kami ay magkasama-sama. Ngunit isang balita ang gumulat sa amin, wala na ang aming lolo. Kasama na niya si God at malungkot kami sa nangyaring ito. At kailangan mag-move on. Nagtrabaho ako sa isang mall at nakatagal ako ng maraming taon. Isang araw ay nagkaroon ng pandemic, nasisira ng maraming buhay, pati na rin ang walang makain. Dahil kapos kami sa pera, pati na rin ang pambayad sa bahay ay naapektuhan. Sumabay pa ang pagkakaroon ko ng sakit dahil ito sa aking mata at tiyan. Nahihilo ako at nagsusuka ng walang tigil. Dahilan ito na lagi akong pabalik-balik sa ospital. Hindi lang isa, 8 beses pa yata. Kaya wala akong work. Dahil mabait ang amang lola ko, ay pinatira kami sa isang lupain kung saan ay may mga punong kahoy, may gulay at iba pa. At doon ay lumipat kami upang mabawasan ang sakit ng ulo namin dahil hindi namin kaya na ang magrenta ng bahay. Patuloy pa rin ang buhay kahit anong nangyari. Isang araw habang ako nagtatrabaho sa isang mall, may nagsabi sa akin na kamukha ko daw ang isang sikat na vlogger sa Vernacular at marami ang nagtutulak sa akin na mag-vlog o biyahin ko daw siya. At ito na nga, ginaya ko siya. Ang pabili po, Gulay Edition, vlog number 1 at nagustuhan ko ito. Dumating ang punto na tinamad na ako magtrabaho at pasukin na lang ang buhay ng pagbablog. 2021. 8 taon din ako sa isang mall at nag-resign na din ako upang pasukan ang pagbablog. Sa YouTube. Ang inisip ko, ano bang maaari kong gawin upang maging isang vlogger? Gumamit ako ng makukulay na thumbnail at buhok upang magtukoy sa akin dahil maging makulay ang buhay ko. At Bessie ng bayan ang naisip ko kasi Bessie ang tawag sa akin ng aking mga kaibigan. Ngunit hindi pa natatapos dito ang kalbaryo ng buhay ko. Naikumpara naman ako sa isang vlogger na sikat din. Si Meses. Isa ito ang taga-Infanta na minsan ay nagkakahawig ang aming pananalita at punto. Dahil iisang lugar ang aming nalakihan, sinasabi sa akin ng mga tao na ginaya ko siya. At masakit sa akin ito. Kasi alam kong hindi ko naman siya ginagaya. Marami ang nagsasabi sa akin na bahin ko daw ang style ko ng pananalita. Ngunit ang tanging sagot ko lang ay paano ko ibahin ang sarili ko. Ay ito talaga ako. Alam kong small YouTuber lang ako, pero alam ko sa sarili ko na ako ito. At wala akong ibang ginagaya. Sa totoo lang, si Meses ay idol ko kasi siya ay marami ding pinapasaya na tao. Kaya ako'y inspired din gumawa ng kwento na nangyayari sa totoong buhay. Ngayon na tumataas at nadaragdagan ang aking subscriber na nagmamahal sa akin. Lalo akong lumalakas ang loob para labanan ang problema sa buhay upang maiangat ang pamilya ko sa hirap at hindi na namin maranasan ang gutom. Upang makilala naman ako kung sino ba talaga ako at makilala sa buong mundo. Salamat sa inyo mga Bessie kasi kayo ang kayamanan ko. Maraming salamat. Yun ang aking MMK episode. Dati pa yun, 3 years ago sa aking YouTube channel. Na-carried away ako. Kasi mula umpisa hanggang doon sa matapos, totoo lahat yung mga nangyari. So, yan. Yun ang MMK episode ko ngayon. Nakakalok. Ayan. Hello sa aking father at sa aking sa mother at aking mga lola dyan. Hanggang talaga ang buhay. Ayan. Maraming salamat mga tia.